Sa unang pagbasa natin pakinggan sa Aklat ng mga Hari, kung ilang pakinggan, si Solomon ay bagong hirang ng hari, bata pa siya. No? At siya nagkaroon ng panahon ng pagdarasal, pananalanan sa Diyos. At ang Diyos ay nag-usap sa kanya, no? Ano ba ang gusto mo na gusto pagdalob sa iyo bilang gift? Ano gusto mo? Yaman ng mundo? Hindi. Ang hinihiling ay ang karunungan. No? Ang karunungan. Sapagkat ang kanyang tanging yaman ay pamahalaan ng kanyang bayan. At wala ng iba. Dahil bata pa siya, kailangan meron siyang mataas na pag-iisip at malinis na pagdidisyon para sa ikabubuti ng kanyang bayan. Kaya hindi niya karunungan, hindi yan sa pagkakayang yaman, paglikuran, mapamahalaan ng bayan ng tama at ayon sa banal na kalooban ng Diyos. So, magoy naman natin ang pakinggan na binigay sa atin ang paglinhaga ng kaharian ng Diyos na para sa pera sa napakalaga. May isang mama na naghahanap, no? Pero sa kanyang binenta lahat na kanyang ariyan na makamit yung yaman niya. Kaya magkakalap natin ang bang yaman na meron tayo na makasabi natin tanging yaman natin. Dapat natin pag-isipang mabuti, hindi yaman ng mundo na alam natin at the very end, dead end. Ibig sabihin, pakapusing, may wakas. Ang tanging yaman, tabi ng lumagat tayo, ang tanging yaman, sino? Ang Diyos. Ang Diyos. Na pinagmula na lahat ng mga gandang bagay. At sa bilang banda, mga kapatid, tayo ang tanging yaman ng Diyos. Bakit po? Iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos. Sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Isinilan siya sa aking kasaysayan. Nagkaroon ng Christmas. Namatay siya. Ayun, pagkalaki-laki ng ating krus. Ito itong pinagmalaki yata sa damihan ako sa buong Pilipinas. Para ipamukha sa atin, tayo ang pinakatanging yaman ng Diyos. Hinayang niyang mamatay para sa Kanya dahil gusto niya tayong lahat ay mapasa Kanya. Isang perlas na kanyang nilikha na dapat niyang dalhin sa magpakailanman. Namatay siya para sa iyo, para sa akin, dahil tayo ang kanyang tanging yaman. In verse devotional, tayo din. Yan din dapat natin hangarin. Sumudulog sa buwanginan, hilipas tayo lahat. Lahat ng marapilitan natin at ang nakakamit, may wakas. Kung mga properties may tinatawag na depreciation, hindi depreciate, nawawala ng halaga, naluluma, kinakalawang, nananakaw, nalulustay. Pero ang Diyos, ang kanyang salita ay mananatili kailanman. Kasi yun, ang salita ng Diyos, si Jesus na nagkatawang tao. Kaya ang kaharian ng Diyos ay hindi siya may statement. Ang kaharian ng Diyos ay nagkatawang tao, nagdalaman. Kaya ang tunay na kaharian ng Diyos, inihiwalay niya, pinipili niya sa kanyang buhay kung yung mga bagay hindi dapat at dapat. Alam mo yung mga hindi dapat sa buhay natin at manatili sa kanya, sa kanyang kaharian. Yung mga bagay na hindi makadiyos, mga galatin, ustay, tamad, mahalay, mayabang, gamit. Ito yung pumapatay sa ating pagkatao at nawawala sa ating ang paging perlas. Paging yaman ng Diyos. Pero ang Diyos ay patuloy na naghahangad tayo lahat ay makabuti. Sa bawat sandali, sa bawat araw, sa bawat hininga na meron tayo, blessing ni Lord yan para sa atin. Binigyan tayo ng pagkakataon na pumili
at piliin ang makabubuti sa atin at nanatig sa ating magpakailanman. Walang iba ang pagsunod sa kanyang tutos sa kanyang atas, ang salita ng Diyos. Kaya mapalad yung mga nagsisimba na makapakinig ng salita ng Diyos, tulad nito pag Sunday, kasi every Sunday is a formative Sunday. Paghuhubog sa pananampalataya. Kaya napakahalaga ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Napapakinggan natin ang kanyang salita para maging moral compass natin. Pagkatapos ng misa nito, sa mga sunod na sandaling araw, magiging gabay natin. Di ba? Alam naman natin sa ating panahon ngayon, naparang natin tinig na narinig. Nababasa tayo. Yung mga news trends sa ating social media platforms na minsan ay naguhubog ng aming consciousness. At kadalasan ay marami sa atin nawawala sa landas na kaharian ng Diyos. At ang niyayakap yung udyok ng mundo ay very inviting naman and very enticing sa ating pag-ibig, sa ating mga mata. At hindi natin namamala at ay nakapalayo na nawawala na tayo sa ating landas. Kaya ang pagsubikapan natin, yung karunungan ng Diyos na hindi ni Solomon ng kanyang panahunan para mangyari nawa ang banal na kalooban ng Diyos. Sa ating pamilya, sa ating tahanan, sa ating komunidad, at sa bansang Pilipinas, no? Sana at may mga likod bayan natin. Ang pangyayama nila, hindi mga bilyon-bilyon na nakukuha nila sa taxation ng tao. Kung yan natulong, di magaling sa bulsa nila yan, galing yan sa ating taxation. Alam natin na ang ganda-ganda ng Pilipinas may mga no? At marami sa pinakabayan talaga namang nakakaranas ng bigatin sa pagkatindi. What tinatawag ng there's no equal distribution of this world's goods. Nasa kanila dalgani. Bilang tayo ng yaman. Kung mga bilong-bilong ng kanilang nakukuha, try to imagine, paano na itubusog yung bilyon? Paano na nagastusin? Samantala marami sa ating nakumahan talaga namang walang makain. Diba? Ipakasalin natin ang ating mga ligod-bahay, hindi po talaga okay. No? Kasi pag ikaw limbawa lang sa abroad, talaga namang iiyak ka pag nakita ng Pilipinas from a distance. Sana dito sa Pilipinas, magandang healthcare. Diba? Munang ginagatasan sa Pilipinas, yung mga healthcare natin PhilHealth, SSS. Pero sa mga masa, pag naging yung bilyon-bilyon ng nakukurap, talagang nabibisit din. Samantalang doon, talagang well-provided. No? Yung mga bata, may proper scholarship. Nakapagtapos sila. O mga senior, may proper healthcare. Well-provided for. Maayos ang daan. Higit nagtatrabaho sa ngayon ng 24/7, dito, magdamot, maghapon, nagtitinda. Doon, pagdating alas 12, alas 3, walang pasok, mahina. Higit mayaman, dito mahirap pa rin. Puyat lahat, abot na, kapos pa rin. Tama ba yun? May injustice kung nabubuhay na yung mga propeta ng Old Testament, halimbawa sa propeta Amos, talaga namang bababasa at nakakalitan tayo ng natin. Kasi may hindi okay. Yung yaman, mayaman ng Pilipinas. Mayaman tayo bilang Pilipino, bilang isang nasyon. Mayaman tayo sa pakipagrelasyon. Yung pagtangi natin sa ating mga pamilya, sa ating unit. Yung ating resilience sa bagyo, doon kalaligan, yaman yun. No? Yung ating kasipagan, kaso nga lang, talaga naman nagigiril. Kasi nga, yung mga nanunod sana sa Solomon, kung siya'y nabubuhay ng din, talaga rin naman. Ang kanyang hiling, karunungan ng Diyos. Parang
matuntun niya ano bang bala ng kalooban ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang bayan. Kaya kanyang yaman ang maglingkod ng tapat. Ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Hindi ka rin no? Sana mo, pagkasal natin natin ba sa Pilipinas na mahal na mahal natin. Sabi nga, there's no place like home. Pero our home is actually shattered by some of those in power at gusto nila nakapangalingan, gusto nila yung pera, mayaman ng Pilipinas, and yet, kaya pinagkakaguluhan. Ano sila yung pera sa likod, paglilingkod? Siguro, walang tatakbo, di ba? Dati, miling pinag-usapan yung billions yan, di ba? May gusto pa mauubusin sa araw, no? Pero miling mga Pilipino ang talaga naman nakakaranas ng injustices. Kaya pagkasal natin ang ating bansa Pilipinas, ang ating pamilya, at magkaroon sana ng magandang pagpukaw sa tamang landas at kalooban ng Diyos. Na tayo ay pinakamatayan ng Diyos, may namatay sa atin, dahil naman meron nagmamahal sa atin. Iniwan ang lahat. Iniwan ang lahat ang kanyang pag-Diyos. Pating lahat ay mapaglingkuran. Nasa Diyos na, I came to serve, not to be served. Kaya ganun din sa likod ng parokya, no? Kaya gusto maging sa parokya, hindi para makilala, maging public image, at para bang nakikita dito sa harapan, no, hindi. Maging good example at maging mabubuning saksi ng salita ng Diyos. Sa bawat pagtuloy natin ba lang sa mga pagdito, ilulan sa ating dambanan. At sa araw na ito, sabi nga natin, may magandang taming yaman ang Pilipinas. Ano higit? Yung pagganap natin sa mga lolo't lola natin. Usually these days, we celebrate the feast day memorial with Saint Anne and Saint Joachim, parents ni Mama Mary, no? Kaya araw o linggo ng mga lolo't lola, no? Dahil sila ang kapagpasa ng kamilungan ng kanilang pamilya. Sa ibang bansa, putol na. Pag kayo ng balang ito, hiwalay na. Pero sa Pilipinas, thanks be to God, at yung mga pamilyang Pilipino sa ibang bansa, dahil meron deep sense of family, yung mga grandparents, mga lolo't-lola, kasama-kasama ang mga apo, nakakaulahin nila, naibabahagi nila ang karunungan ng buhay. No? Yung parang maging matyaga, maging matiisin, magkaroon ng respeto, paggalang, pagsusumikap, binabahagi yan. Yan ang yaman na pwedeng makita natin sa ating mga pamilya. Ang ating mga lola at lolo. Yan, no? Ang tanong, may mga lola at lolo na minsan hindi na dinadalaw. O iba naman yung mga may sakit lang, hindi na iniintindi. Hindi na binibinhala ka ng maintenance. Hinahayaan na sa gilid na kayo ng bahay. Please, huwag naman po ganyan. Nung sila'y malakas, kayong mga anak, pinagsumikapan kayong itaguyon. Alalahanin naman sila. Parang awa na. Isa na mamatay lang sila sa kapabayaan. Tapos bibisa ko na lang dito. Nakakalukot yun, di ba? Ibang hayaan mo lang mamatay. Malaking pananagot yan sa Diyos. Kaya mahalin natin yung ating mga lola at lolo, yung mga grandparents natin. Dahil sila, meron silang bakas ng nakaraan, bakas ng kasaysayan ng ating pamilya na may babahagi sa kanilang mga apo-apuhan. Ang magandang asa. No? Ang paging matibay sa paggawa ng desisyon. Ang paggalang. Ang pagmamahal. Ang pagmapagmamahal. Ang pagsusumika. Lalong hindi sa panahon ng unos ng buhay. Kasi mga bata ngayon ang walang ugnayan sa kanilang lola, not all, pero humihina, no? Ang kanilang loob. Kaya may mga apo, masigasig, na minsan binabalikan nilang lalo kasi nga naramdaman nila. Lalo sa panahon natin, may maraming mga absentee parents at mga dysfunctional families. Sa sila bumabalik? Sa lola at lolo.
busy parents sa pagtatrabaho, walang mapunta ng umaga, saan mapunta? Sa mga lola, lolo. Para may mapilig sa kanila, may nalalabasan na kanilang tagumpay at sama ng loob. Nahihingahan nila. Kaya, alalalim natin sila, lalo hindi sa panahon na sila'y nangihina na at nahirapan na maglakad. Masakit ng tuhod at minsan naging ulyanin na. Mag-iisip kung minsan nagkukwento ay paulit-ulit na lang nung panahon namin, ganito, nung panahon namin, ay talagang ganun talaga. Dahil sila yung papas ng nakaraan. Hindi mo nalalaman ang kasaysayan bilang pamilya kung hindi mo alam na yung pagkakasarita sa pamamagitan nila. No? Kaya malaga, kasi pag-asan namin ang kanilang kalagayan, kanilang kalusugan, at patuloy na palagalig sa Diyos at patalinga sa kanilang mga alas sa buhay.